Po sa lahat po ng mga Dover Cats at sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap. So minsan lang sa kasaysayan ng Philippine Television ng isang klasikong kanta ng pagkabigo at panghinayang ay biglang nagbago ng kahulugan at naging pambansang pambalanse ng kilig at saya. Ito ay dahil sa walang filter at napaka-unscripted na interaction ni Raisa May Dizon at Mr. Bimbi Aquino Yap. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, ang ilan sa mga nakakakilig na galawan nitong si Bimbi. Nako, muli na namang nagte-trending ang May Beloved Team dahil sa mga ganap na ito. So bago natin yan pag-usapan, panoorin po muna natin ang updates na ito. Let's watch this. Raisa! Iatid mo mga Raisa. Hindi sayang talaga kasi nandito na ako. Atid mo muna siya doon. Atid mo muna siya doon. Ayaw ko pala. Grabe naman yun. Work po tayo, work po tayo. Sister pa rin. Sa gitna ng kulit. Sayang na sayang ka naman. Dating pag-ibig na hanay sa'yo. Sayang na sayang ka naman. Mahal pa rin kita. Sa'yo. Sa gitna ng kulit. Grabe ko. Take it up for me. Sige ba? Kagulo ang cover gun? Di ba Raisa sinabi ko Eh, na? oo nga. Hindi ka Ano? po sayang. Ay, ayaw ko na kumanta ng sayang na sayang. Bakit? Hindi na nga po sayang. Okay. Kanta lang naman yun. Opo. Kanta lang naman yun. Grabe naman. Thank you, Ate Sherwin. Thank you, Raisa. Thank you, ma'am. Sa gitna ng kulitan sa live broadcast, ang kantang Sayang na Sayang na kilala sa Pighati na nawaglit ng pag-ibig ay binaligtad ng dalawang bata. Mula sa tanyag na linya na sayang na sayang talaga ay ipinaglaban ni Bimbi at Raisa na hindi na sayang. Ano nga ba yung tunay na kahulugan ng pahayag na ito at bakit hanggang ngayon ay nagiiwan ito ng napakalaking marka sa kulturang pop ng Pilipinas? So narito ang ilan sa mga malalim at nakakakilig na pagsusuri sa makasaysayang eksenang ito. So ano nga ba yung konteksto, 'di ba? Ang dalawang munting between ng 2 at 7, no? Dati kasi si Bimbi 2 talaga yan eh. So ngayon 7 na siya. Upang maunawaan ang matinding impact ng eksenang ito, kailangan balikan natin yung konteksto ng telebisyon noong panahon yon. Si Raisa May Dizon nagmula siya sa Little Miss Philippines 2012. Mabilis siyang nabihag ng puso ng masa dahil sa kanyang angking talino, mabilis mag-isip, witty, natural na komedyante. Siya ay kinatawan ng simpleng pangarap at pagiging baklad or makamasa. Si Bimbi Aquino Yap ang anak ng Queen of All of Media na si Chris Aquino, ng basketball star na si James Yap. Lumaki sa harap ng kamera, may iconic na social at konyo charm. Magkatagpo ang dalawa sa platform ng Itbulaga. Nagkaroon ng tinatawag na sosyolohiyo ng cultural crossover. Ito ang pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo, ang sosyal at ang masa. Sa pinaka-imposibleng ngunit pinaka-pure na paraan sa pamamagitan ng dalawang bata, ang deconstruction ng kantang Sayang na Sayang or elemento orihinal na kahulugan ng kantang Bimbi at Raisa. Ito yung kanilang version kasi yung tema ng panghinayang parang nawalang pagkakataon at lungkot, pag-asa, kasalukuyang saya at pagtatagpo, no? Pangunahing linya, sayang na sayang talaga, pag-ibig na naglaho, di na kasi sabing gano'n nung pinalitan nila, no? Nung binago nila yung konteksto ng kantang ito. Sabi dito na parang sayang na sayang, pero ang pag-ibig na naglaho ngayon di na sayang kasi nandito ka na. Magkasama na tayo, emosyonal pighati at pag-aalala sa nakaraan na pura at walang mali siyang kilig ng kabataan. Mensahe, late na lahat, sakto lang ang darating na tamang tao sa tamang panahon. Sa original na version ng kanta na pinalatag ng Aegis at Madeline Reyes, ang Sayang na Sayang ay tungkol sa dalawang taong hindi nagkatuluyan dahil sa maling panahon o mga hindi nasabing damdamin. Ito yung awit ng regret. Subalit noong pagpatugtugin ito habang nagkasama sina ni Raisa at Bimbi sa screen, pinalabas ng dalawa na ang kantang ito ay hindi na dapat maging lungkot. Nang sabi ni Bimbi o suporta ni Raisa na hindi na sayang, ipinapahiwatig nila na sa maikling salita na nahanap na ang katapat. Ang dating nawala o nainip na pagkakataon ay nabuo na dahil nagtagpo silang dalawa. Kaya wala na, hindi na malungkot ngayon yung meaning ng sayang na sayang. Hindi na siya regrets. Parang a second chance na siya para kay Bimbi at kay Raisa May, 'di ba? So ayaw ng mga bata sa malungkot na narrative. Para sa kanila, habang masayang sandali at na magkasama sila
nila sa live camera, walang dapat pang hinayangan, 'di ba? So, kaya naman talagang nagdulot po ito ng sobrang kilig, no? Nagkaroon siya ng tinatawag na psychological impact. Ang kilig na naramdaman ng milyong-milyong Pilipino sa eksenang ito, iyon ay hindi lang basta sa simpleng love team. Ito ay nag-uugat sa ilalim ng malalalim na dahilan, no? Yung kanilang magic na unscripted live TV, hindi tulad ng mga teleserye na may nakasulat na script. Ang Itbulaga ay kilala sa spontaneity, ang reaction ni Bimbi na maging candid, at ang mabilis na sagot ni Raisa hindi kanya kayang i-rehearse. Ang pagiging atubili, ang pautal-utal na pagsasalita, at ang natural na gulat ng mga host tulad na Vic Soto at Joey De Leon ay nagbigay ng totoong emosyon sa mga manonood. So ito ba yung tinatawag na puppy love at innocence? Ang kilig na dulot ng dalawang bata ay malinis, pure. Walang halong pilit na romantikong mali siya, kundi isang masayang pagpapalitan ng papuri at atensyon. So yung ganitong uri ng kilig ay nagbibigay ng pakiramdam ng nostalgia sa mga nakatatanda. Pinapadala nito ang simpleng panahon ng pagkabata kung kailan ang pagkagusto ng isang tao ay pinapahayag ng walang takot o kaplastikan. Kaya alam mo, no wonder kung bakit ang dami pong mga seniors, ang dami pong mga fans netong si Raisa at saka si Bimbi na nasa age na sila, 'di ba? Pero parang nabubuhay ulit yung yung pagkabata nila dahil po sa napapanood nila kay Raisa at kay Bimbi. So yun po yung ilan sa mga talaga namang masasabi nating napakaganda, 'di ba? Yung kanilang contrast effect or opposite attract, mayroong natural na komedya at appeal kapag pinagsamang magkaibang personalidad, 'di ba? Si Bimbi napaka-polite, Inglesero at lumaking sheltered. Si Raisa na napakalihis, bibo, Tagalog at lumaking palaban sa buhay. Nang ipagtanggol o sabihin nilang hindi na sayang, pinatunayan ng dalawa sa mundo ng kabataan na walang pagkakaibang antas sa lipunan. Ang chemistry ay nagmumula sa mutual respect at simpleng kasiyahan na magkasama sila. So ano nga ba yung pambansang ibig sabihin ng di na sayang? Ano nga ba yung malalim na simbolismo ng payag na ito sa kulturang Pilipino? Ang di na sayang ay tagumpay ng kasalukuyan laban sa lungkot ng nakaraan. Sa tuwing binabanggit ang kulturang ng linyang ito mula sa eksena ni Raisa at Bimbi, ito ay nagiging code sa tatlong bagay. Number 1, yung pag-asa at sa pag-ibig. Na kahit ilang beses ka nang nasaktan o nang hinayang sa mga lumipas na relasyon, may darating na isang taong magpapadama sa iyo na hindi na sayang oras mo sa paghihintay. And of course, syempre merong kapanatagan sa kasalukuyan. Ang payag na ito ay isang pag-iimbita na ma-enjoy mo yung present moment. Bakit ka maiiyak sa nakaraan kung masaya naman ang kasalukuyan? So yung kapangyarihan ng tamang pagtatagpo sa pamamagitan ng simpleng laro ng salita at telebisyon na ipapaywatig na ang bawat sayang ng karanasan ay may katapat na di na sayang ng wakas kapag dumating na yung tamang tao. So, ang eksena ni Raisa May Dizon at Bimbi Yap sa Aquino Yap sa Itbulaga ay nananatiling isa sa pinaka matagumpay na halimbawa ng spontaneous sa Philippine showbiz culture sa history. Pinatunayan nito na ang pinakamatinding kilig moment sa telebisyon ay hindi nangangailangan ng malaking budget, 'di ba? Dramatic storyline o matured actors. Minsan, ang kailangan lang ay isang klasikong kanta ng dalawang batang may magkaibang mundo, ngunit may tapat na koneksyon at ang simpleng pagbaligtad sa kahulugan ng isang salita, no, mula sa malungkot na sayang patungo sa masayang hindi na sayang. So kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. OMG mga tes, shut up as literal na napasigaw ang buong timeline sa ganap na to. Kung akala nyo nag-i-exist lang ang A3 or alternative universe ng Wattpad or TikTok POV files, ang ganitong klaseng script, mag-think again kayo kasi ang Maybe or Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap ay opisyal nang pumasok sa kanilang main character era. Nung nag-drop ang TV screen opening salvo ng Itbulaga, wala talagang nag-e-expect na magsaserve sila ng ganitong klaseng elite tire banter ha. The tension, the delivery, the eye contact, as in no cap. Napa-screaming, crying, and throwing up ang buong bansa. So, ano nga ba yung nilalaman ng Ultimate Kilig Report na ito? I-breakdown natin yan maya-maya lang. So, bago tayo magpatuloy, let's watch this video clip. Ito, babe. Nasa school, naghihintay. Maghihintay? What are you waiting for? Tayo na! Tayo na? Yun, pangmalakasang dialogue na to, pula pa che beshi. Kahit ihimayin natin ang bawat micro-expression at dilulot theories mula sa mga Gen Z sa internet, the script deconstruction. Ano nga bang ganap nung skit para sa mga hindi pa nakapanood at nagre-replay lang sa repost sa FYP na to, or para po maintindihan po ninyo, no, yung ating pong pinlay na video kani-kanina lang, ito yung eksena na nag-unlock ng bagong level ng kilig sa pambansang noontime show settings. Opening salvo ng Itbulaga live broadcast. So ito
yung scene, si Raisa May nakatitig sa smartphone screen habang busy sa pag-scroll. Visibly deadpan, playing cool. Si Bimbi nakatayo malapit sa kanya, umupo with all at his tall talking energy at very polite demeanor. Si Bimbi naman, Raisa, anong ginagawa mo? Sabi niya, Raisa, habang tuloy ang scroll sa kanyang phone, eto Bim, nag-i-scroll, naghihintay. So si Bimbi po sa kanyang leans in with classic Chris Aquino level confidence and sudden directness. Naghihintay, what are you waiting for? Tayo na, Raisa. Biglang nanlaki po yung mata at napatingin ng mariin at matigas na naninigas sa pwesto. Nag-pause, rewind and play again. Anong ibig sabihin nito? Bakit biglang nag-iingay ang TikTok ng X na formerly Twitter na para bang may pumasok na bagong love team sa arena? Natatalo sa lahat ng traditional ships. Real talk, may ligawan na bang nagaganap o scripted skit lang? Unang-una sa lahat, it was a short skit, playful television intro design to capitalize, no, on the massive unexpected chemistry nung reunion nila nung 21st birthday ni Raisa sa show. Pero kahit scripto ng writers ng show, bakit tunog may hidden truth, no? Yun yung naramdaman ko habang pinapanood ko. Why are people freaking out? The joke is half true. Diba, alam natin yan. The truth sa Philippine showbiz culture, lalo na kapag Gen Z at millennials ang nanonood, naniniwala tayo na tinatawag na subtext. Nung sinabi ni Bimbi na what are you waiting for, tayo na, two things happen. The scripted meaning, literal na tayo na, aalis na tayo, magsimula na tayo ng show, and the double-entered puns, tayo na, mag-showta na, in relationship na tayo. Ginamit ng show ang classic play on words, performed in a very smooth, gentleman, yet feel you way by Bimbi. It blurred the lines between TV acting and real life teasing, diba? The reaction of Raisa, kung may award para sa best non-verbal reaction sa kay Raisa May na yon, yung paglaki ng mata at pagkashock niya, pwedeng galing sa husay niya na mag-act sa komedya o pwedeng legit na nabigla siya kasi hindi niya ine-expect na ganun ka-smooth ang delivery ni Bimbi. The genuine blush and the shook eyes were 100% authentic serve. Bakit super phenomenal ang maybe chemistry? Bakit nagustuhan ng mga Gen Z? Ang tambalang to na mula pa sa My Little Bossing ng 2013 days. Syempre, di ba may childhood friends sila na lost yung kanilang contact, nagkaroon ng reconnection. The height difference aesthetic si Bimbi na sobrang tangkad, napakagwapo, di ba? Tapos opposite attract dynamic si Bimbi na ultra polite, di ba? So spoken, English speaking, konyo guys, si Raisa na street smart, bibo, Tagalog at comedy queen. The banter literally write itself. So lumaki ang Pinas na nakikita silang dalawang bata sa movie screen. Fast forward to 2026, pareho na silang mature, confident at may character depth. Seeing them banter like young adults bring back good vibes. So ang verdict natin maybe is the new pop culture reset. May totoong ligawan na ba? Or official na ba? No? Official confirmation of romantic dating. Wala pang formal confirmation on private personal level. Pero in terms of showbiz strategy at on-screen charm, the maybe tandem just delivered a total masterclass, 'di ba? Pinasaya nila ang buong bansa kasi pinapaalala nila sa atin kung gaano kasarap maging dilulo nang walang ginagawang masama. 'Di ba? Kasi may mga dilulo fans na nakakainis eh. Yung parang dilulo na talagang napaka-imposible na yung mga sinasabi, napaka-imposible na yung mga sinasabi nila sa social media. Pero ito hindi eh. Parang magpapakadilulo ka in a very positive way, 'di ba? Yung parang nagpapakadilulo tayo nang wala tayong tinatapakang tao, na wala tayong sinasaktang tao. Okay na ako maging dilulo sa maybe, 'di ba? Ginagamit nila na tayo na the line para guluhin ang isip ng buong netizen. At safe to say, we all took the bait, 'di ba? Lahat tayo ready na kami para sa susunod na episode ng Maybe Chronicles Standard Gen Z Response. No thought, head empty, just maybe end game, 'di ba? Kasi kapag po meron po mga chika kasi na nabasa din ako. Sabi nila na yung na yun, kasi kung nakita niyo yung reaction doon ni Miss Maine Mendoza na parang nagtaka siya, parang natulala siya, parang nabigla siya doon sa naging sagot ni Bimbi. May mga chika kasing naglalabasan na sinasabi nilang yun daw sagot ni Bimbi ay hindi nang galing sa writer. It was came from Bimbi itself. So ibig sabihin, sabi po ng scripture, if you're still reading the Bible, sabi diyan, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Ano man yung nasa laman ng puso mo, lalabas sa bibig mo. So yun yung nakita ko kay Bimbi during that time, na parang meron ng gustong mag-explode sa puso niya during those times na siya po ay nagbibigay ng linya, na parang meron na siyang gustong i-explode or sabihin, i-splok or ipangalandakan sa publiko. Ano na ba talaga yung nangyayari between Raisa, 'di ba? Ano na nga ba talagang level ng kanilang relationship? Yun po ba ay script lang talaga dun po sa moment na yon, or there's something special going on between Raisa May and Mr. Bimbi Aquino? Kasi ako po ay 42 years old na, pero parang ako nakasa 16 years old pag pinapanood ko silang dalawa. Kaya talagang masasabi ko na
sulit na sulit talaga na kapag sila napapanood natin on screen. Talagang, kumbaga is, yung stress level natin bumababa Tapos yung happiness natin tumataas. That's the reason why, bakit ganun kabilis umangat ito pong si Bimbi Aquino at si Raisa. Because they produce positivity Diba? Yun yung kanilang nagiging epekto dun sa mga manonood nila. Biruin ninyo, meron ng Raisa May Dizon or meron na pong maybe official, meron ng maybe international, saan ka pa? Diba? So, ibig sabihin lang nun na bakit po napamahal agad yung mga tao sa kanila? Because meron tayong something na nakikita kay Bimbi Aquino at kay Raisa May na hindi natin nakikita sa iba. That's the reason why. Kaya huwag kayong magtaka, bakit adik na adik tayo kay Maybe? Ba't adik na adik tayo kay Raisa May tsaka kay Bimbi? Because they are really genuine. Totoo sila. Hindi sila yung parang nagpapasakay lang ng mga fans para lang po magkaroon sila ng mga tagahanga, 'di ba? Yun mismo yung nakita ko sa kanila kasi for how many weeks ko na silang ginagawa ng mga reaction, pero talagang nakita ko kasi yung genuine happiness, no? Nakikita ko kay Raisa at kay Bimbi. Si Raisa parang paganda ng paganda, maganda na siya, very natural na ganda niya, pero parang day by day nadadagdagan ang level ng kanyang confidence, nadadagdagan yung level ng kanyang ganda, 'di ba? Kasi ganun talaga kapag ikaw ay may nag-aalaga sa'yo, may nagmamahal sa'yo, it comes out naturally. Ganun din si Bim, 'di ba? Si Bim naman talagang natural, talagang malambing talaga si Bim kahit po sa nanay niya, 'di ba? Makikita mo naman kahit nga sa mga friends ng nanay niya. Kaya no wonder kung bakit si Bim ay mahal na mahal ng kanyang mami, mahal na mahal ng mga friends ng mami niya, because Bim is very gentleman, hindi siya mahirap mahalin, hindi. And that's it for today.